kalendaryo ng pagtatanim, no? Kalendaryo ng pagtatanim. Kasi ang sinasabi nga, yung bawat tanim natin, merong tamang panahon at klima kung saan mas mainam na itanim sila sa panahon na yon. Diba? Yung kalendaryo ng pagtatanim. And halimbawa, pag Enero, ano ba yung itatanim natin? Medyo ito ay galing sa, saan ba ito galing? Ayan, sa ATI Mimaropa. Sila yung nag-post niyan. So, yung Mindoro, Marinduque, yun? Romblon. Kasi yan, ang Palawan. kasi, yung calendar ng pagtatanim, okay yan. Katulad sa Nueva Ecija. Ang Nueva Ecija, sumusunod yan sa calendar. Lalo na sa palay. Kasi yung pagbigay sa kanila ng tubig Opo. Di ba, yung irrigation, bibigay irrigation. ng tubig. Kaya sabay-sabay talaga. Oo. Hindi katulad nung sa ibang lugar. Sa Calabarzon. Meron diyang sahod ulan, merong irrigated. Hindi nagsasabay-sabay sila ng tanim. Ang harvest ko, ganito. Kumbaga, sila, walang calendar ng activities ng farm. Kumbaga, para bang, lang, kung ano ang gawin ko ngayong araw na to, free ako. Kumbaga, hindi katulad ng mga sa Nueva Ecija, talagang sabay-sabay. Yung mga tao busy pagdating ng ganitong panahon, pag naglabas na ng tubig sa sa irrigation. Lahat ng tao sa Nueva Ecija talagang busy yan. Okay. Kumbaga hindi man ang mga tao sa trabaho. At saka ang isa sa mga concern doon sa kalendaryo ng pagtatanim, especially gulay, parang eto Mimaropa to. Pagdating dito sa Central Luzon, sa South Luzon, iba-iba yung klima, hindi naman pare-pareho. Yun naman yung ibang concern yan. So sabi mo nga, pati yung paglalabas ng tubig sa irigasyon, hindi nga nagsasabay-sabay. Pero halimbawa, para magka-idea din yung ating mga kababayan, ang isa sa sinasuggest, 'di ba, ay yung yung sinasabi mo na para hindi dagsa yung ani natin, tapos babagsak bigla ang presyo. So baka po pwedeng sa dami ng gulay na to, na pwede mo itanim, halimbawa Enero, baka pwedeng mamili sila ng itatanim. Halimbawa sa Enero, meron daw ampalaya, sayote, talong, pechay, sili, lettuce, kabute, okra, patola, kamatis. Kasi Enero, parang simula ng taon, parang lahat na ata ng gulay pwede mong itanim. Ayan, mustasa, monggo, cauliflower, sibuyas, repolyo, upo. Ang kasi, ang concern ng iba, nagpapare-parehas nga ng tanim. Ang sabi naman noon, one crop, one region. One region. Kumbaga, kung masunod mo yun, one crop, one region, malaking bagay na susolusyonan mo yung hindi overlapping ng pagtatanim. Okay. Kasi hindi naman lahat yan susunod eh. Yung iba, kung ano rin ang alam kong itanim, yun nagtatanim ko eh. Pero kung merong sinasabing ganito, itong region na to, itong crops na itanim natin, kahit paano, hindi tayo mawawalan na supply ng kung ano man ang presyo, halos pare-parehas. Pareho lang.
So, at saka yung tinitingnan ko tinitingnan tong kalendaryo ng pagtatanim, yung lechugas all year round. Pwede Oo. tanim. Bagay, kasi nga ito ay, sabi mo nga, pwede sa paso, di ba? So, hindi naman, hindi, baga, basta madaling Hindi seasonal. itanim. O, hindi seasonal. No? At saka, napansin ko din, no, kapag ibang buwan ng pagtatanim, kokonti naman yung mga gulay na pwede mong itanim. Halimbawa, Marso, so siyam lang to. So siyam lang na pwede mo itanim. Pero basically, kung ano yung tinanim mo ng Enero, pwede mo rin itanim ng Marso. So, ano ba talaga? At sa yung calendar na ganyan, nagtanim ka ng talong. Yung talong mo, it takes 1 year yan bago ka magpalit ng tanim. Okay. So, kumbaga, papakinabangan mo muna ng husto. Oo, kumbaga, siyempre alagaan mo na lang yung talong mo. Kaya hindi maano mo yung calendar of planting na sinasabi natin na mahirap sundin. Mahirap sundin. Pero, 'di ba, yung iba nating mga kababayan, yan pa rin yung sinusunod. Ang sa atin lang naman, no? Ang sa atin lang naman mabigyan ng idea yung ating mga kababayan, ano ba yung pwedeng itanim nila. Pero sabi mo nga, yung iba, kung ano lang gusto itanim or kung ano lang yung alam nila or kaya kung ano lang ang available ng mga punla sa kanila. Diba? Minsan yan yung nagiging issue din. Okay. So ayan, may nakikita ng ating mga kababayan sa ating FB Live yung kalendaryo ng pagtatanim ng gulay mula po sa Mimaropa. So para ho may idea kayo. So ayan po, sundin nyo po yan or tingnan po ninyo. Ito, meron tayong mga texter, Kuya Ramil. Sabi dito, happy Sunday morning. Salamat po sa pagbati nyo